Maraming patayan ang nangyari sa lungsod. Ang suspect ay patuloy na nagtatago. Mangyaring ingatan ang sarili. May mukha ka bang tumawag? Nasa labas na naman, kasama mga lalaking walang kwenta, ubos pera, manghihingi sa akin. Hindi ako... Ikaw naman ang umalis. Huwag ka nang bumalik. Walang hiya ka, walang dangal. Bakit hindi ka mamatay doon? Hindi ako nagsisinungaling. Pwede ba? Mamatay ka doon? Mas maganda ba? Ayoko nakitang makita. Handaan kita ng orange. Maricel, ito ang anak ng iyong tita, si Joy. Ang iyong tita at tito ay wala na. Mula ngayon, siya ang iyong kapatid. Mahal, huwag kang mag-alala. Alam kong malapit kayo ng kapatid mo. Mula ngayon, hindi natin sasaktan si Joy. Joy, maglaro kayo ni Maricel? Magluluto na ako ng hapunan. Mahal, tulungan kita. Gusto ko ito! Bigay mo sa akin? Hindi pwede. Regalo ito ni nanay para sa akin. Siya na rin ang nanay ko. Hindi mo narinig sina tatay at nanay? Hindi nila ako sasaktan. Bigay mo sa akin. Hindi pwede. Akin ito. Akin ito. Akin ito. Joy, tumayo ka. Nanay, itinulak ako ni ate. Miss ko si nanay. Siya lang ang mabait sa akin. Wala na siyang nanay. Bakit mo pa siya inaapi? Bakit ka ganun ka-selfish? Mula ngayon, ang iyong tatay at nanay ay akin. Ang iyong mga damit ay akin din. Joy, kan na tayo. Po. Wow, ang dami. Salamat, nanay. Masaya lang ako. Kain na. Sasagutin ko lang ang tawag. Hello? Hello? Is this Maricel's mother, Mrs. Lourdes? Ako ang advisor ni Maricel. 2 araw na siyang absent. Sick ba siya? Sakit ba siya? Wala sa school, siguradong kasama na naman ang mga barkada niya. Mrs. Lourdes, what are you saying? Maricel is so good. How could she be out fooling around? Pinasikat lang niya yan. Ako ang nanay niya. Hindi ko ba alam ang tunay niyang kulay? Kahit anong mangyari kay Maricel, huwag mo akong abalahin. Mrs. Lourdes, hindi ako nabibiro. Walang balita si Maricel. May serial killer ngayon. Hindi ka ba talaga nag-aalala na baka may mangyari sa kanya? Deserve na yun. Sa mga krimen sa ating lungsod, babala ng pulisya. Mga kababayan, Baka may nangyari kay Maricel? Nanay, marami namang lalaki si ate. Protektahan nila si ate. Anong lalaki? Mga adik lang yan. Si Maricel na yan. Simula bata masama na. Pinatato siya ng blondie. Pinilit ka pa sumama. Maraming salamat, Maricel. Siya ang sinisi. Ate Joy, saan tayo maglilibang? Gusto kong magpatato. Sinong sasama? Sige. Ate Joy, magpatato tayo na magkasintahan? Umalis ka! Hindi ako mura! Sinagawa niyo? Walang gagawin. Imbitahan ko lang. Maglaro ng masaya. Ate Joy, may alam akong lugar walang pakialam ang may-ari. Sige, alis na. Go! Humalukip-kip! Ano nagawa? Ang kahihiyan na to! Palading kasama mo, yung mga bungi! Walang takot magkasakit! Pinahamak mo pa, kapatid mo! Umakyat na sa buong paaralan! Nabading din si Maricel. Siya talaga. May lakas ka pang sumagot? Na natutong magtatu? Pinipilit mo pa si Joy sumama? Bakit ako nagkaanak ng anak na masamang ugali? Wala namang paniniwala sa akin.
Joy, ikaw lang ang disente. Hindi tulad ni Maricel. Walwal at sinungaling. Kahapon, tumawag pa para manloko. Anong sinabi niya? Nagsinungaling siya na malapit na siyang mamatay. Gusto lang magpakaawa para makuha ang pera para sa sigarilyo at alak. Bakit ako nagkaanak ng isang walang kwenta? Ang mga krimen, maraming babae ang namatay. Bakit hindi siya? Nanay, wag po ganyan. Ate, anak mo pa rin siya. Dahil siyang tunay kong anak. Siyang kahihiyan ko. Oh, di ba? Huwag na nating sabihin na tunay o hindi. Bagaman ikaw ay ampon, ikaw ang pinakipinagmamalaking anak. Maricel, ang nanay mo ay akin na. Chief Rommel. May report kaninang umaga. Sa likod ng Mabuhay Street, natagpuan ang braso na ito. Sa autopsy, ikaw na bahala. Walang problema. Sa ngayon, parang kabataan babae. Malubang pagdurugo. May buhay pa ang balat. Matigas ang kalamnan. Nadanasan ang matinding sakit. Pinugutan habang buhay. Sa ganda ng buhay. Ngunit namatay ng malungkot. Kung malalaman ng kanyang magulang, syempre masasaktan sila. Ang mga pinatay, kabataan babae. Maricel din ganyan edad. Paalalahanan mo siya. Bakit mo binanggit siya? Anak mo siya? Wala kang pakialam sa kanya. Walang pakialam ako. Sa mga taon na ito, hindi ba ako nag-alala sa kanya? Pinagbully niya classmates niya. Halos lumuhod na ako para humingi ng tawad. Nag-away siya sa mga bastagulero. Pinaghirapan ko para hindi siya makulong. Nagsalita na ako. Nagalit na ako. Ngunit hindi siya nakikinig. Ano pa magagawa ko? Ngunit sinabi niya, hindi siyang gumawa. Okay, hindi si Maricel ang gumawa. Si Mang Ben ba pinatay niya? Noong araw, kung hindi siya pasaway at umalis ng bahay, bakit si Mang Ben nagkasalubong ng aksidente? Ngunit sa mga taon na ito, nagsisinungaling pa rin siya tungkol kay Mang Ben. Salot na bata. Paano ko siya mahalin? Ulam ng kamalasan. Paano ko siya mahalin? Pinahiya ko! Walang inumin? Ano yan? Tinala ko sila sa mall. Nagnakaw si Maricel. Pinahiya niya ako. Hindi pwede. Hindi ganon si Maricel. Simula bata pa siya. Marami na siyang ginawa kalokohan. Bago mag-stand, hindi siya gumawa ng masama. Tiwala ako sa anak ko. Ano ibig mong sabihin? Si Maricel ang nagkasala. Sisihin mo pa si Joy? Huwag na nating pagawayan. Palagi kang natalo. Ganito ka lang. Halika dito. Di mo ko kayang talunin. Ganito ka lang. Bakit hindi mo pa rin matanggap si Joy? Bakit ayos sa akin tatay mo? Dapat sila ang namatay. Para maranasan mo ang maging ulila. Pinadmos mo tatay at nanay ko! Dapat silang mamatay. Maricel, bakit mo sinapan si Joy? Umalis ka! Sa bahay na to, walang lugar para sa ganyan! Hahabulin ko siya. Alam kong mahirap tanggapin ang pagkamatay ni Mang Ben. Ngunit hindi kasalanan ni Maricel. Pinapahirapan mo ang bata. Ang kaluluwa ni Mang Ben. Wala na akong sasabihin. Hindi pa tapos ang autopsy. Magpatuloy ka. Ang peklat na to. Meron din si Maricel na pareho. Ang peklat na niyong anak. Hindi mo ba alam? Galit ako sa peklat na yan. Paalalahanan pa ako. Batang-bata pa lang, nagpatato na. Niloko pang kapatid. Tingnan mo si Joy. Napakasama ng ginawa niya. Salot na yan. Bakit hindi siyang namatay? Sige, salamat sa lead. May tattoo ang patay. Tiyak na isang taong may maling asal. Maling dalaga. Mag-imbestiga na lang tayo dito. Hindi naman dapat ganoon. Isang tattoo lang. Paano mo masasabing masama ang tao? Alam mo pala, isang hindi kilalang tao ipinagtatanggol mo. Ang sariling anak mo. Pero ang sariling anak mo, binabastos mo. Dr. Lourdes, sisihan mo to.
Pinagtatanggol ko siya dahil hindi ko alam kung sino siya. Hindi pwedeng haka-haka lang. Ngunit ang aking anak, ako ang nakakaalam. Simula bata pa, masama na. Kitang-kita ko siya kasama ang mga adik. Pinipilit si Joy. Ang mga tattoo, pinilit niya si Joy magpatattoo. Okay lang siya magkasala. Kung si Joy, mapahamak din si Joy. Totoo ba ang nakita mo? Sabi ni Mang Ben, ang iyong pamangkin. Tama na! Kayong dalawa ni Mang Ben, bulag at bingi. Kahit anong gawin ni Maricel, kayong dalawa ay natatakip. May tapang ka ba? Na i-DNA ang bangkay. Gawin natin. Ang katotohanan ang magpapatunay para hindi ka namang hula. Tapos ng autopsy. Ilang sandali lang. Lalabas ng DNA. Tapos. Kung si Maricel ang bangkay. Kung siya nga, mag-resign ako at magpaputok ng paputok sa bahay. Ang mga salitang yan hanggang kailan mo sasabihin? Ikaw ang kanyang tunay na ina. Kailangan mo ba makita ang kanyang bangkay para masaya ka? Chief Ramon, ito ang mga gamit ng bangkay. Dr. Lourdes, tingnan mo. May ganito si Maricel. Sa kanya 10 kaarawan, ibinigay mo sa kanya. Matagal na yan. Binigay ko kay Maricel. Siguro, siya na yan. Ramon, pwede bang huwag mong ipalagay na kay Maricel lahat? Nung nakita ko si Maricel, meron pa to sa kanyang bag. Hindi mo ba napapansin ang daladala ng anak mo? Tuwing siya ay lumalabas. Hindi siya umuwi. Paano ko mapapansin? Hindi siya umuwi dahil siguro masaya siya sa labas. Pinapansin mo lang si Joy. Kailan mo naiisip ang nararamdaman niya? Nagsumbong siya sa'yo. Walang hiya. Simula bata pa, sinisiraan si Joy. Nagnanakaw ng gamit. Sinisira ang pangalan. Halos mapahamak si Joy at mapasama. Siya ang laging lumalabas. Ako pa ang sinisisi. Kung kailan namatay, bakit si Mang Ben? Hindi siya. Lourdes, wala ka ng pag-asa. Paano ka naging ina na sinisiraan ng anak mo? Hello? Nahanap na ang natitirang katawan. Mas mabuti. Sa harap mo, Chief Ramon, ako mismo ang mag-autopsya. Para hindi ka magduda. Dati, katulad mo rin ako. Laging iniisip ko siya baka mapahama. Ngunit sa huli, palagi ko siyang nakikita na nagpapahiya sa akin. Ngunit kung ngayon, Deserve niya yan. Report. May CCTV malapit sa crime scene. May isang babae na posibleng biktima. Lourdes, tingnan mong mabuti. Huwag mong sabihing di mo kilala ang anak mo. Parang si Maricel. Baka coincidence lang. Pati na, ang DNA report ni Dr. Lourdes. Nandito na. ano ang resulta? Magina sila. Si Maricel na? Hindi pwede. Hindi pwede to. Nasa harap mo na ang katotohanan. Hindi mo pa rin aminin. Ang anak mo ay nandito. Hindi mo man lang titingnan. Ang katawan ay sobrang sira. Di na makilala. Kahit di makilala ang mukha, pwede bang peke ang report? Dr. Lourdes, ikaw mismo ang naglabas ng report na to. Sana mali lang ang hinala ko at pagalitan na lang ako. Naalala mo pa ang sinabi mo nung nag-autopsy. Habang buhay pa siya, pinutol ang kanyang braso. Sa matinding sakit, nawalan siya ng dugo. Dr. Lourdes, ilan beses ko na sinabi na alagaan si Maricel, ayaw mong pakinggan. Hindi siya yan. Araw-araw, kasama niya ang mga huligan. May kasama siya. Paano siya mapapatay mag-isa? Hanggang ngayon, binabastos mo pa rin ang sarili mong anak. Si Maricel ay mabait. Kahit maglaro ay mahiyain. Paano niya magagawa makipaglaro sa mga huligan? Nung init nakita ko mismo. Dr. Lourdes, ikaw ay mediko legal. Marami kang kaso. Marami kang witness. Maling tingin, hindi ba nakahadlang sa kaso? Mas naniniwala ka sa mga huligan
kaysa sa sarili mong anak. May nakasulat na sa papel mismo. Ikaw mismo ang nag-autopsy ng sarili mong anak. Bilang ina, hindi ka ba nasasaktan? Hindi siya yan. Pinipulit ba ninyo ang sample? Dr. Lourdes, calm down. Ikaw mismo ang kumuha. Paano mapapahamak? Wala problema ang report. Hindi. Hindi si Maricel yan. Hindi maaring si Maricel. Hindi siya yan. Merong pagkakaiba. Hindi lang alam kung may pigsa siya o wala. Paano ako naging ina? Nanay, lumuluha ka dahil sa pagkamatay ko. Akala ko matutuwa ka sa pagkamatay ko. Masaya ako. Para sa akin. Ngunit nanay, ayaw kong makita kang malungkot. Nanay, huwag ka nang umiyak. Pwede ba? Nanay! Ang nangyari, wala nang magagawa. Ang pinakamahalaga, mabilis nating mahanap ang pumatay kay Maricel. Di ko kayang harapin siya ulit. Magpakatatag. Pumatay lang si Maricel. Ikaw ang nanay niya. Labanan mo ang katarungan. Yung nakalimutan mo? Regalo ni Maricel kay Mang Ben nung bata. Mahal na mahal ni Mang Ben. Dala niya araw-araw. Nang maglaon, nagkaroon ng aksidente si Mang Ben. Ayaw mo makita ito, kaya sinimulan ko na itong itago. Bakit ngayon lang mo inilabas? Para saan? Magagalit ka lang. Simula ng kasong ito, palagi kong naaalala si Maricel. Kaya dala ko na... Ang laman ng bote. Ba't buhok ni Maricel? Oh. Unang natutong magtali ng buhok, iniisip pa ibili kay tatay. Alam ko namang buhay siya. Pinapalit mo nga ang labi. Walang kwenta ang sinasabi mo. Walang kwenta? Hindi ba ikaw ang nagpabaya? Para mag-alala ako kay Maricel, gumawa ka ng ganitong paraan. Si Maricel ang utos dito. Hindi ba? Magtataka siya sa lalaking yon para manloko ng pera? Naglulupasay ka na. Sa harap ng katawan ng anak mo, binabastos mo siya. Gumawa siya ng maraming kasalanan. Paano ako maniniwala sa kanya? Lords! Bakit ka naging ganito? Nung araw, Ben na maniwala ka kay Maricel. Hindi ka nakinig. Ngayon, hindi mo ako pinaniniwalaan. Sinong pinaniniwalaan mo? Pinaniniwalaan mo lang si Joy. Tama ba? Bakit tuwing napag-uusapan si Maricel, kinakabit si Joy? Si Mang Ben at Maricel, maraming sinabi laban kay Joy. Walang kwenta, kausap ka! Maricel, mag-alala. Tito Ramon, hahanapin ang pumatay sa iyo. Tito Ramon, salamat. Ang batang to, lumalala na. Pinaiyak niya lang ako. Dito sa huling beses, bibigyan ko siya ng leksyon. Magandang araw. Ang tawag ninyo ay sumasagot. Nagpapang... Okay. Gusto mo lang ng pera, di ba? Sally, kumusta ka na? May kaso ako napatayan. Akala ko ikaw ang biktima. Sorry, hindi kita napag-alagaan. Ang gusto mong bilhin, bibigyan. Umuwi ka. Tingnan mo ako. Okay? Okay. Huwag ka na lang gumalik.
Hello? Handa na ako. See you later. Maglalakad ka lang? Wala kang takot sa nanay mo. Laging gabi na umuwi si nanay. Takot saan? Sa baba. Umuwi na si nanay. Food na muna. Bye! Nanay, bakit biglang umuwi? Tapos na ang trabaho. Bakit ka nasa kwarto ni Maricel? May dala pa niyang damit? Ako. Matagal na kasing di umuwi si ate, kaya tinulungan ko. Linisin ko ang kwarto at laban ang gamit. Baka kasi matagal magamit, mabaho. Ginawa mong malinis ang kwarto. Di niya pa rin papansinin. Yung mga damit, nakakainis tingnan. Itapon mo na. Opo. Bakit di pa sumasagot? Doon na. Hindi. Joy, nakausap mo ba si Maricel? Bakit biglang tinanong? Yung kaso ng pagpatay, pinipilit ni Chief Ramon na si Maricel ang biktima. Buti na lang nahuli ko siya. Malapit na ako maloko. Nanay, alam mo naman, ayaw na ayaw ako ni ate. Bakit niya ako tatawagan? Tama. Bilang anak, di nagmamahal. Bilang ate, di inaalagaan. Yung walang puso, patay man sa labas, kanyang kapalaran. Sa trabaho, di man lang makapagluto ng maayos. Gusto mong kainin ngayong gabi? Wings. Okay. Lulutuan kita. Okay. Ang daming alam ni Chief Ramon. Kailangan bang linawin? Hindi pwede. Kailangan may paraan. Di pwedeng magduda si nanay. Sigurado bang walang CCTV dito? Huwag kang mag-alala. Walang pupunta dito. Mas mabuti. Hello? Nanay? Agad akong palungan. Joy, anong nangyari? Pinagbuntungan ako. Nanay, takot ako. Huwag kang matakot. Sabihin mo sa akin, nasaan ka? Pupuntahan kita. Oo. Joy, Nanay, huwag kang matakot. Nandito na si nanay. Bakit ganyan ang sugat mo? May CCTV ba dito? Isasampa natin ang kaso. Halika. Nanay, sabi nung sumaktan ako, walang CCTV dito. Walang maniniwala. Ano ba talaga ang nangyari? Sino ang sumaktan sa'yo? Ako, Kilala mo siya? dahil binanggit mo si ate. Ako, naisip ko, para makita ka ni ate. Kaya hinanap ko siya dito. Ngunit may nakita akong parang si ate. Nang lumapit ako, pinapalo niya ako. Pinagbuntungan ako. Sabi mo, parang siya? Nakita mo ba ng maayos? Hindi. Ako, di ko mabuksan ang mata. Kaya hinablot ko lang ito. Itong bagay na ito. Ito. Nanay, nakapasa ako ng perfect na yon. Promise mo na may regalo ako. Hindi nakalimutan ni na. Wow, matagal ko nang gusto to. Pinili namin ito ni tatay at nanay. Bawat taon, bibigyan ka namin ng bago. Hindi na po, sapat na po itong isa. Para sa akin, ito ang pinakamasayang araw namin. Dala ko po ito palagi. Sa kanya to. Siya nga. Ako,
Hindi ako naniniwala. Kahit ayaw niya sa akin, bakit niya ako sinaktan? O baka dahil lang naabala ko siya sa mga adik na naghalikan? Walang hiya! Sumabwat pa kay Manong Ramon. Pinagsamantalahan ako. Pinagsuntok pa ang kapatid niya. May maling pagkakaintindi. Siguro, sa tingin ni ate, nakita ko ang hindi dapat makita. Kaya niya ako binantaan. Ang kasalanan ko, hindi ko dapat siya abalahin. Huwag na umiyak. Wala kang kasalanan. Palagi siyang namalabas. Walang alam kung anong bisyo. Gusto niyang lumubog? Hayaan niyang lumubog. Huwag na siyang umuwi. Huwag na umiyak. Joy, halika. Umuwi na tayo. Kailangan ba niya? Ang mga damit na to ay akin lahat. Walang Maricel na walang uwian. Paano ako makakapasyal sa magagandang damit? Nanay, hindi naman kailangan. Itira mo na lang ang gamit ni ate. Baka bumalik siya. Wala na akong anak na yan. Para saan pang basura niya? Para hindi na ako maglilinis ng walang kwentang mga gamit niya. Kahit gusto niyang bumalik, hindi ko papayagan. Walang alam ko sa labas. Ano ang sakit niya? Wala na. Para maniwala si nanay, nabuhay si Maricel. Para sa kriminal, may oras pang tumakas. Sa oras na yun, kahit malaman na si Maricel ang bangkay, pwede kong sabihin na hindi ko nakita. Joy, anong nangyari? Marahil natamaan ang tiyan ko. Medyo masakit. Halika, hati kita sa ospital. Hindi na. Masyadong sakit. Ayokong abalahin si nanay. Magpahinga lang ako. Okay, mapahinga ka na. Hindi naman. Wala pa ring suspect. Marunong matako. Pumipili ng walang kamera, binabantayan ang nag-iisa. Hindi pwede. Masyadong mahina. Kailangan natin baguhin ang anggulo. Simulan natin sa lugar na yon, ang walang trabaho. Sila kadalasan ay nagkakaisa. Kung may kakaibang kilos, baka may hinihintay na impormasyon. Got it. On my way. Chief Ramon, ano ibig sabihin? Bakit mo ako pinag-leave sa taas? Ang DNA ng patay, nagpapatunay na kayo ay mag-ina. Hindi mo kayang tanggapin ang katotohanan. Ang mental state mo, hindi pwede magtrabaho. Kaya, sa kasong ito, hindi ka nasasali. Sino ang nagbubulabulagan? Kayong dalawa! Kung ayaw mong maniwala, gawin natin ulit ang test. Gawin ulit. Manipulahin mo pa rin. Manong Ramon, imbitahan mo si Maricel para makausap ko siya. Huwag ka nung magdadrama. Last night, pinapalo ni Maricel si Joy gamit ang mga hooligan. Alam mo ba? Impossible. Paniniwala lang ng anak mo? May CCTV ba? May ebidensya siya. Nung sinaktan siya, hinawakan niya ang kwintas ni Maricel. Kay Maricel yan! Hindi ako nagkakamali! Saan mo kinukuha ang kumpiyansa? Di mo makilala ang kayamanan ni Maricel, pero kay Joy mo makikilala? Nakita mo ba siya sinaktan ni Maricel? Nakita mo ba hinila niya ang kwintas kay Maricel? Matagal na tayo sa trabaho. Madami na tayong nakita ang ginagawang gawa-gawa. Si Joy, anak kong pinalaki. Paano siya mapapantayan sa mga kriminal? Sinasabi mong nagsinungaling ang anak ko? Grabe ka naman. Sino ba talaga ang anak mo? Wala nang away. Kung kaya mo, dalhin mo si Maricel dito buhay-buhay. Pati na, mula ngayon, huwag kang pumasok sa morgue. Hindi ko hahayaan mong saktan si Maricel. Wala kang sense. Sabi mo lang yan. Subalit sabihin ko, hindi ako nagmanipula ng resulta. Kung ayaw mo maniwala, pwede mong bantayan ulit gawin. Ako ang chief, responsabel sa kaso. Kahit mahal ko si Maricel, hindi ko pinapabayaan ang trabaho. Ikaw, umalis! Di ba may ginawa ako? Paano nangyari? Ano kailangan mo? Kailangan ko pera. Di ba binigyan kita? Gusto mo pa ng marami? So what? Walang pera, mag-aamin ako. Wala akong pakialam. Subalit iba ka, Miss Lourdes. Kumontrata ka ng pumatay. Kung malaman ng iba, Sumagap! Oh! Wala akong pera ngayon! Maghintay ka mo... sige, bigyan kita 3 araw.
Mukhang sigurado ni Chief Ramon. O baka walang ginawang kalokohan. Ang pendant ay di rin mahirap bilhin, sabi ni Joy mismo. Di niya nakita ng maayos. Baka hindi si Maricel. Si Maricel. Hindi pwede. May bagong ebidensya na naman. Yung tarantado. Sabi niya alisin si Maricel para bayaran utang na loob. Ngayon, siya pa ang banta. Kung alam ko lang, di sana ako nagpadalos-dalos. Ngayon, wala pa akong pera. Wala akong pera. Ano? Walang pera? Marami akong gawain. Walang oras magtrabaho. Wala akong pake. Alam mo, walang pera. Kukunin ko yung kwintas ni nanay. Ibebenta ko. Huwag! Yan ang pabuo ni Lola kay nanay. Kung ayaw mong mawala, bilhin mo na lang. Paalala lang, madalas ako mayan sa bar. Kung walang pera, kukunin ko yung kwintas ni nanay at ibebenta ko. Magbago ka na. Sige. Ba't wag mong galawin ang kwintas ni nanay? Ang pangit ng disenyo. Para sa inyo lang yan. Yuck! Ang kulit! Kailangan ko ng pera para patahimikin ang tarantado at ipa-abort ang bata. Alam ko lang ang pin ng ATM ni Lola. Joy. Po? Nanay? Nanay? Bakit ka nandito na? Ang putla mo. Anong nangyari? Joy, kahapon gabi, hindi mo talaga nakita ang babae na sumuntok sa'yo? Parang may nalaman siyang clue. Huwag na magsinungaling. Hindi ko talaga nakita. Bakit mo naiisip na parang si Maricel? Ako. Sabihin mo, ano ba talaga nakita mo para isipin mo yon? Isipin mo ulit. Ang detalye kagabi. Kahit na gangster, hindi basta-basta mananakit ng walang dahilan. Bakit siya galit? Ang CCTV doon. Wala siyang mahanap. Sorry, nanay. Hindi ko na maalala. Badilim kasi. Saka ang mga babae sa bar, parang pareho ang damit. Gusto ko lang makita si ate. Kaya lahat ng nakikita ko, parang siya. Meaning, that person probably wasn't Maricel. I misjudged her. Hindi pwede. Kung mag-alala siya kay Maricel, madaling malaman na binuli ko siya. Kailangan may paraan para mawalan ng pag-asa si Lola kay Maricel at makakuha ng pera sa kanya. Walang mangyayari, nanay. Walang mangyayari kay ate. Magpahinga ka lang ngayon. Ang pamamalengke, pagluluto at pantapon ng basura, ako nang bahala. Ako nang alagaan si nanay. Ikaw lang talaga. Kung sana katulad mo si ate, ang pamilya natin, hindi sana ganyan. Walang mangyayari, nanay. Ang kulang kay ate, babawiin ko sa'yo. Alright! Malapit ng birthday ko. Kapag okay na si nanay, samahan mo ako mag-mall, ha? Oo nga. Malapit na ang birthday mo. Wala pa akong handa na regalo. Kung anong gusto mo, bibili ako para sa'yo. Itapon ko munang basura. Finally, natapon ko ng PT. Biglang bumalik ang matanda. Natakot ako. Hello? May kamag-anak ka ba sa ospital? Tulong mo ako. Sabihin mo. Ako'y magpapalaglag. Palitan mo ng pangalan ni Maricel. Palitan mo na rin ang petsa. Buntis ka? Kanino? Paano ko malalaman? Gawin mo na lang ang sinabi ko. Maricel, dahil patay ka na, magiging takheba. Kung lahat ay maganda, ang pera ng matanda ay magiging akin. Parang
First time ko lang ngayon mapunta sa school ni Maricel. Magandang araw. Magandang araw. Ako ang nanay ni Maricel. Kayo po ang advisor niya, di ba? Ako yon. Na tinawagan mo at sinigap. Ang suot mo, hindi mahirap. Akala ko ang pamilya ni Maricel ay hirap na hirap. Anong ibig sabihin? Hirap na hirap si Maricel, pinakamura lang. Kinakain siya ay may butas ang damit. Hindi pa binibili ng bago. Ngunit hindi siya kwalipikado sa financial assistance. Alam mo ba ano ang sinasabi ng mga kaklase niya? Sinasabi nila na hindi niya alam kung sino ang ama niya. Walang magulang. Paano nila sinasabi yan? Hindi ko pinapabayaan si Maricel. Bawat buwan, binibigyan ko siya ng allowance. Ang totoo, walang pera. Walang pambayad sa ospital. Dahil sa malnutrisyon, nang siya'y mahimatay, ako pa ang nagbayad ng ospital. Binigyan ko siya ng maraming pera. Bakit siya nabuhay ng ganyan? Siguro naman ginastos lang sa kalokohan. Mrs. Lords, ano sinasabi mo? Bilang ina, paano mo kayang siraan ang anak mo? Masipag si Maricel, matipid sa buhay. Lagi nasa school, mahiyain ang batang tulad niya. Paano magagawa ang masama? Kasi hindi mo alam noong bata pa siya. Nanay ni Maricel, dumating ka ba para makipag-away? Hindi mo siya pinapansin. Pinapansin ko siya. Gusto ko lang malaman kung makakausap mo si Maricel. Natatakot ako may mangyari sa kanya. Ang advisor na hindi ka mag-anak ay sobrang nag-aalala kay Maricel. Siguro ba ako, bilang tunay na ina, ay hindi sapat ang pagmamahal ko? Pasensya na. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung nasaan siya. Agad na mag-report. Matagal na siya nawawala. Baka siya... Naghahanap na ako. Nandito ako para malaman kung sino ang kaibigan niya at kung saan siya pupunta. Parang hindi mo rin alam. Walang pera si Maricel, kaya hindi siya madalas lumabas. Maliban sa pag-aaral, puro part-time lang siya. Siya namang nagtatrabaho ng husto, pero hindi pa rin gumaganda ang buhay. Akala namin hirap na hirap sila sa buhay, kaya ipinapadala niya ang sweldo. Hindi totoo yan. Kakaiba naman. Saan ba napupunta ang pera niya? Sa mga kakilala, maliban sa class? Oo. Nagpunta ang kapatid niya. Kapatid? Isang araw, nakita ko si Maricel kasamang isang babae. Sabi niya, kapatid niya daw. Pero parang kakaiba. Kapag nagkita, dapat masaya. Si Maricel, pero mukhang malungkot. Parang ayaw magsalita. Ang kapatid niya, madalas ba pumunta? Hindi ko napansin. Ako rin, first time ko siya makita. Marahil nagkita sila sa labas. Para sa tanong na yan, tanungin mo na lang ang anak mong bunso. Uwi ako para tanungin siya. Pasensya na sa abala. Paalam. Nanay ni Maricel. Hanapin mo si Maricel. Mahinahon siya. Tumutulong sa classmates. Ang batang tulad niya, kung may masamang mangyari, napaka-unjust ng Diyos. Ang aking ice cream! Anak, ang ice cream na to, hawak mo lang lagi pero hindi mo kinakain. Siyempre, mahuhulog yan. Para sa tatay to pag-uwi. Kinurot ko pa ni tatay kahapon. Masakit daw. Hindi ito kasalanan mo. Hindi ka din sinisisi ni tatay. Ngumiti ka. Nico! Oh. Salop ka! Pinapatay mo ama mo! May mukha ka pang lumapit sa puntod niya! Nanay, pakiusap. Gusto ko lang magmano kay tatay. Ate, masakit na para kay nanay na ikaw ang pumatay kay tatay. Kailangan mo pa ba siya labanan na yon? Hindi mo ba iniisip nararamdaman ni nanay? Gusto ko lang ihatid siya. Hindi ka karapat-dapat. Umalis ka. Dapat alam ko. Ang pagkamatay ni Mang Ben ay hindi Ngunit hindi ko pa rin matanggap. Kung hindi siya nagmaneho nun, hindi niya ako iiwan. Kumusta? May problema po. Kumusta? May problema. Okay lang. Pasensya na. Ako lang miss ko anak ko.
Nanay? Nanay? Joy, may sasabihin ako kay Maricel na maharapan. Sabi mo, saan tayo hanapin siya? Eto, wala rin akong ideya, Nanay. May kailangan ka kay ate? Ako? Duwa ng paghihiwalay. Para hindi na siya magdulot ng gulo. Ngunit, saan tayo hanapin siya? Nakapunta ka ba sa kanyang paaralan? Hindi. Totong. Totoong. Nung inatsabi ng advisor, ang kapatid ni Maricel ay nagpunta. Kung hindi ikaw, may komunikasyon ka kay Maricel. Pupunta ako sa advisor para kumuha ng larawan. Sa pulisya naman ako nagtatrabaho. Papakiusapan ko ang akong kasamahan na artist. Totoo. Nakapunta ako sa kanya. Bakit hindi mo sabihin? Dahil hindi pinapayag ni ate. Nanay, wag na po. Hindi pwede. Sabihin mo. Si ate kasi, pinapadala ako ng pera. Kaya hindi ko masabi. Wala rin akong pera. Pinipigilan ko lang ang baon ko para sa kanya. Ginagamit niyang pera? Sabi na advisor, nagtrabaho siya. Ako, kailan siya nagtrabaho? Sabi lang ni ate, mahal sa bar. Kaya kailangan niya pera. Sabi pa niya, pag walang pera, ibenta daw yung kwintas ni Lola. Ano? Nanay, alam ko na ang kwintas na to ay napakahalaga sa'yo, kaya ayaw kong ipagbenta ni ate. Kaya mag-iipon ako para kay ate. Pasensya na, nanay. Hindi ko dapat itinago. Ngunit sabi ng advisor, na ospital siya dahil sa malnutrisyon. Kung may pera siya, bakit siya naghihirap? Hindi ko masabi kay ate. Ngunit may kilala kong mga babae na nagpapanggap na mahirap at nagkatrabaho sa bar. Gumagawa sila ng imaing mahina para bayaran sila ng mga lalaki. Kung swerte, pwede pa... Pwede pa ano? Pwede pa alagaan? Ngunit nanay, hindi ganoon si ate. Mukhang mag-isip ng kung ano-ano. Madaling araw na. Lalabas na ako para magluto. Ano ito? Buntis siya? At napabord? Saan galing ito? Nakita ko, habang nililinis ko ang kwarto. Wow! Magastos sa bar para pangakit ng lalaki. Nabuntis tapos nagpa-abort pa. Kaya pala kailangan ng pera. Nagsisinungaling sa lahat sa school. Wala bang hiya sa school? Wala bang hiya sa akin? Nanay, hindi po ganon. Di ko man alam saan napupunta ang pera niya. Pero di siya malande. Magaman simula high school, kasama na niya ang mga adik. Pero sa tingin ko, bilang anak ni nanay, alam niya ang limitasyon. Ang mga malalanding bagay, hindi niya magagawa. Kung hindi niya magagawa, bakit nabuntis? Takot ako na hindi niya alam kung sino ang ama ng bata. May anak na ganyan, napakahiya sa pamilya. Nanay, huwag po kayong magalit. Kung talagang ganon si ate, hindi sapat ang binibigay ko. Nandiyan mo, saan niya nakuha ang pera? Alam ko ng password. Ang pera mo ay magiging akin na. Uminom ka. Masaya ako ngayon. Agad lumabas pagkatapos magpa-abort. Wala namang problema. Hindi ka ba natatakot malaman ni nanay? Sabi ko, may maglilipat na kaibigan. Tutulungan ko at mananatili. Di niya malalaman. Malaking tulong to. Paano mo pasasalamatan? Antayin mong gumaling ako. Maglaro tayo ng masaya. Ikaw ang nagsabi. Kahit magpanggap, talaga bang maluloko lahat?
Para akitin ng lalaki, kailangan bang magutom talaga? Mapahospital? Hindi naman peke yan. Umula na. Takot si Maricel sa kidlat. Hanapin ko na lang siya. Pupunta ako sa bar at hahanapin siya. Sayaw! Joy, ikaw. Nanay! Nanay! Salamat! Nandito ka na! Nanay, pinilit ako ni ate sumama dito. Kung hindi ako sumunod, sisiraan niya ako sa school. Kaya lang... Tama. Walang Maricel. May kapalit naman. It's Joy. Si Joy kapatid ni Maricel. Paano niya magagawa suwayin si ate? Hindi ba matagal na kayong hindi nag-uusap? Tama po. Buti, matagal na po sinabi ni ate na sundin ko siya. Kahit hindi na siya nag-uusap, hindi ako makapagdesisyon. Ikaw ay nakatira sa akin. Bakit hindi ko alam na pumupunta ka dito? Nanay, ayaw kong malaman mo ang ginawa ni ate. Ayaw kong mag-alala ka. Kaya kapag wala ka sa bahay, nagtatago. Pasensya na hindi ko dapat sininungaling. Wala akong maisip na gawin. Mahinihin siyang bata. Hindi siya pupunta dito. Ngunit kanina, ay nakita ko siya. Ay masayang tumatawa. Ganun pala. Dapat sinabi mo na sa akin. Lapitan ang anak ko. Hindi kayo makakatakas. Humalis na. Joy, sabi mo sa akin, ano pang pinagawa sa'yo ni Maricel? Parang, hindi pa niya ako lubos na pinaniniwalaan. Nanay, huwag na lang po itanong. Ayokong magalit kayo. Hindi! Sabi mo sa akin! Kailangan kong malaman ano ang ginagawa ni Maricel na hindi ko alam. Wala na po. Pinipilit niya akong samahan ng mga adik at pinapakita ako para kumita. May panahong sobrang busy ako sa school, walang time kumita, pinapagawa niya ako. Pinapagawa niya? Sabi mo. Pinapabenta niya ako. Kilala niya ang mga mayayaman, sabi niya. Isang araw lang. Pwede ako magpahinga 1 buwan. Ang lakas niya. Totoo ba? Kung kilala talaga ni Maricel ang maraming mayayaman, pero siya ay naghihirap, ano ang kanyang pakay? Hindi siya nagalit. Ang lola ngayon ay mahirap lokohin. Baka susubukan niya ako. Kailangan akong maghanda. Okay na. Umuwi na tayo. Kung may tawag si Maricel, sabihin mo agad sa akin. Kung may ipagawa siya, huwag mong tanggapin. Opo, nanay. Nanay, alis na po ako. Okay. Ingat sa labas. Opo, paalam. Ang lipstick na to, hindi ko nakita na ginamit ni Joy na ganito kalat. Ang mga alahas na to, hindi ko nakita siyang suot. Pinilit siya ni Maricel. Nanay!
Bakit biglang bumalik ka? Ako, nakalimutan ko po ang gamit. Anong nangyari dito? Wala po. Sabi mo! Ang totoo, matagal na akong pinipilit ni Ate Maricel. Gusto kong magpakamatay, ngunit hindi ko magawa. Nanay, nakita mo po ba? Pinilit po gamitin. Tuwing nag-makeup ako, parang hindi ko nakilala ang sarili ko. Magagalit si nanay sa akin. Ngunit kung mamatay ako, sino ang aalaga kay nanay? Kaya hindi ko magawa. Hindi ko na gustong tingnan mo ako ng ganyan. Mula ngayon, hindi na po ako magpapahiya kay nanay. Joy! Nagkamali si nanay. Patawarin mo si nanay. Hindi dapat akong magduda. Nanay, hindi ka na po magdududa? Totoo, si Joy ang pinakamahusay na anak ni nanay. Paano ako magdududa sa'yo? Joy sa loob? Busy si nanay sa trabaho. Nakalimutan ka alagaan, kaya ka pinagbuli ni Maricel ng matagal. Sakto, malapit ka magbaday nanay, magstay sa'yo. Ano gusto mo? Bibilhan kita? Salamat, nanay. Pero wala nang regalo. Sa nangyari, marami akong naisip. Hindi naman ako tunay na anak. Nakuha ko ang atensyon kaya galit siya sa akin. Sapat na sa akin na may tahanan. Hindi na dapat hilingin pa. Walang kwenta. Sa paningin ko, pareho kayo ni Maricel. Anak ko kayong dalawa. Siya ka pa, ang iyong tunay na ina ay aking kapatid na babae. Maaga siyang namatay. Dapat lang akong maging... Huwag na natin pag-usapan. Birthday mo, masaya ka naman. Subukan mo. Salamat, nanay. Nanay, sinabi ko na nga, marami na. Hindi naman. Itapon mo ng damit at makeup mo. Mula ngayon, ang isusuot mo ay binili ni nanay. Okay. Magpahinga ka dito. Ako na mag-ayos. Nanay, pinakamamahal mo ako. Upo ka. Nanay, upo na. Pagod ka na. Joy, sa araw ng iyong kaarawan, magpabook ako sa isang mamahaling restaurant. Bakit biglang anto? Siguro, nanay, nag-alala kay ate, kaya hindi nakatulog. Matulog muna ako. Halika. Humiga dito. Okay. Nanay? Nanay? Huwag madaliin. Papadala ko na. Pat na yon, himikayat kong bumili siya. Kung hindi, ang laking halaga nito, mahirapan akong mapaliwanag. Pumasok.
Chief Ramon, sinunod namin ang utos nyo. Nag-imbestiga kami ng mga walang trabaho at may record ng krimen. Sa kanila, may ilang kumilos ng kakaiba. Listahan po ito. May problema ba? Siya, parang kilala ko siya. Siya yung hindi tumatanggap ng aral. Imbestigahan siya. Opo. Oma, may natagpuan din kaming bagong CCTV footage. Ang biktima doon parang si Maricel. Gusto niyo patawag si Dr. Lourdes para kumpirmahin. Para saan pa? Kahit nasa harap niya si Maricel, hindi niya makikilala. Maricel, siguro ayaw mo ring makita ang ina mong nagpabigo sa iyo. Para sa inyo, complete na po ang order nyo. Enjoy your meal! Halika. Para sa aking anak, happy birthday! Salamat, nanay! Oh, right! May nakita akong kwintas bagay na bagay dito sa damit mo. Bibilhin ko na para sa'yo. Anong problema, nanay? Pera sa account ko, bakit nawala ng marami? Nalimutan mo la? Hindi naman. Ilan ang pera ko, hindi ko pa alam. Wait lang, check ko ulit. Nanay, siguro kahapon marami kang binili para sa akin. Kung kulang ang pera, huwag na bilihin ng kwintas. Ibabalik ko na lang ang regalo. Yun ay para sa iyo talaga. Itago mo na lang. Di tayo kulang sa pera. Ang pera ni nanay, sapat para buhayin ka habang buhay. Sarap, may nanay. Huwag kang mag-alala. Si Maricel ay mabait. Hindi niya siguro pupunta sa mapanganib na lugar. Ikaw! Ikaw ang advisor ni Maricel? Ang swerte naman. Swerto. Kayong... Siya ang kapatid ni Maricel. Nakita ko siya dati sa school. Nang makita ni Maricel, sobrang nagalit siya at namumula pa ang pisngi. Di nagustuhan ni ate dahil kulang daw ang pera ko. Di siya nasiyahan. Nagbigay ka ng pera? Paano mangyari? Nanay ni Maricel, naniniwala ka ba na humingi ng pera si Maricel? Sino ang nagsabi na humingi ng pera si Maricel? Saan napunta ang pera? Nag-imbestiga ka ba? Naghanap ka ba kay Maricel? Di ko ba siya hinanap? Para hanapin siya gabi na gabi. Bar to bar ako naghanap. Sa huli, nalaman na pinababayaan ni Maricel si Joy. Hindi kayang manapak ni Maricel. May testigo ba? Sigurado ka? Na wala ng sinungaling? Natanong mo ba si Maricel? O, wala ka ng pakay sa totoo. Ma'am, parang ang dami mong alam. Birthday ko ngayon. Huwag niyo naman disturb ang bonding namin ni nanay. Birthday? Nanay ni Maricel. Akala ko dati, talagang nag-aalala ka. Matagal nang nawawala si Maricel, pero nandito ka, kasama ang iyong isa pang anak. Anak mo ba talaga si Maricel? Kahit hindi mo anak, hindi mo dapat gawing malamig ang puso mo. Sapat na. Pinabayag ka ni Maricel para sirain si nanay. Uy, hindi! Anong sinasabi mo? Nawawala ang kapatid mo, hindi ka ba nag-aalala? Ang kaibigan ko ay advisor ni Maricel. Nag-aalala siya, pero sinabi mong bayad siya. Sa kapatid mo, gaano kagalit sa kanya? Walang kwentang sinasabi mo! Sapat na! Waiter! May gulo dito! Palayasin sila. Hindi ko rin gusto kumain dito. Kasamang mga taong walang puso, nakakasuka. Maricel, may nanay kang ganyan. Nakakaawa ka. Anong klase ng tao yan? Nasira ang mood ko sa birthday. Nanay, saan ka pupunta? Wait! Sana. May sasabihin ka pa ba? Gusto kong ipaliwanag. Hindi ko pinababayaan si Maricel. Patid niya, maagang naman.
Ang bata, mula pagkabata pa lang, sensitibo na. Ako, Kaya puro lang ang alaga mo, anak? Maricel, sensitibo ba siya? Alam mo ba? Sa paliwanag mong paborito. Kung hindi mo pinapansin ang buhay ni Maricel, ako na ang hahanap. Wait! Gusto ko lang itanong, alam mo ba kung saan nagtrabaho si Maricel? Naghahanap talaga ako. Walang nahanap. Kung alam ko, nahanap ko na. Natanong ko ang mga kaklase. Walang nakakatawa. Gusto pa nila makausap ka para malaman. Pupunta ako sa pulis. Ikaw na lang. Alagaan ang alaga mong anak. Ano? Nagkamali ba kayo? Hindi pa ding si Maricel. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Ang resulta ng DNA ng bangkay ay nagsasabing siya nga. Nahanap niyo na ba ang nanay niya? Kakakita ko lang ng nanay niya. Hindi pa niya alam na may nangyari kay Maricel. Ang nanay ni Maricel ay medikal na eksperto dito. Siya mismo na pa-blood test. Siya mismo na pa-DNA test. Ngunit ayaw niyang tanggapin na niloloko lang siya ni Chief Ramon. Ang sariling anak, di niya makilala. Kaya pala si Maricel, naghirap sa school. Kailan niyo mahuhuli ang salarin? May lead na kami. Gusto kitang makausap tungkol kay Maricel sa school. Lalo na bago siya nawala. Yung tanungin mo ang roommate niya. Ipapatawag ko sila. Salamat. Oo nga. Dahil ang bangkay ni Maricel ay hindi pa kumpleto, para hindi mag-alala, tinago namin ang pagkamatay niya. Sana makatulong ka. Huwag mo sabihin sa iba, kasama na ang nanay niya. Pinaghihinalaan mo ba na may kinalaman ang kapatid niya sa pagkamatay niya? Hindi. Kami sa PNP, hindi nagsasalita ng walang ebidensya. Sige. Naiintindihan ko. Miss, pakikwento bago nawala si Maricel. May mga kakaibang kilos ba siya? Kakaiba ba si Maricel bago nawala? Palagi na siyang kakaiba. Kasi araw-araw, aral at trabaho. Mahigit pa rin. Walang pambili ng pagkain. Di ko alam saan napupunta pera. Ba't bago nawala? Parang may iniisip siya. Ilang beses sa gabi, naririnig ko siyang umiiyak. Oo nga. May isang beses narinig ko siyang nagsasalita sa panaginip. Parang tinatawag niya ang tatay niya. Tsaka noong panahong yon, madalas siyang gabi na umuwi. Sa kanya ko, naramdaman ang isang amoy. Anong amoy? Parang usok ng sasakyan. Tsaka amoy langis. Oo nga. Sa damit niya, may langis din. Nung tinanong ko siya kung saan siya galing, parang wala sa sarili at di ako sinagot. Baka, pumunta siya sa garahe? Bakit naman? Chief Ramon, ano sa tingin mo kung bakit pumunta si Maricel sa garahe? Sasakyan? Natawag ang tatay? Ang dahilan ng aksidente ni Mang Ben ay siya ay nagduda na si Mang Ben ay hindi nagpa-maintain ng sasakyan. Walang nahuling suspect. Ngayon, biglang pumunta si Maricel sa garahe. Baka may nalaman siya. Subukan natin itong imbestigahan. Remember, huwag maging obvious. Noted. Kumusta? Ilang araw na tayo hindi nagkita. Na-miss mo ba ako? Kasi naman, strict na strict si Lola. Last time, nag-excuse para makalusot. Wala nang reason para pumunta sa bar. Paano na to? Hindi ako makatulog pag wala ka. Ay naku, araw pa naman. At nasa labas pa. Wala kang pakialam na makita? Takot ka pa rin. Ay naku, wala akong gana ngayon. Si Maricel, bitch na yan. Patay na patay, problema pa rin. Ano man ang mangyari,
Hindi ko na pwedeng hayaan na magduda si Lola. Wala kang dapat ikabahala. Tutulungan kita mag-act. Ganun lang yon. Ha? Ay, naku. Hello? Anong pera? Parang ATM lang ako. Gugulahin mo ako habang buhay. Huwag na marami salita. Walang pera. Ipapakulong kita. Mayaman ba kami? Gusto ko lang ng pera, kaya pinapatay si Maricel. Yon, lahat ng pera nasa iyo. Kung wala na akong lahat, magpapakamatay tayo. Sinadya mong banggain at pumatay si Maricel. 2 buhay. Sapat na para sa death penalty. Hindi. Hindi ko pwedeng ipagsiguan ng kanyang kasalanan. Alam na siyang wanted. Mas mabuti. Pagamitin na lang siyang aso. Para patahimikin ang gago na. Diba sinabi ko sa'yo na maglaro tayo? Mag-check-in na tayo. Walang hurry. Kaysa mag-check-in. Gusto ko ng pera. Ano ka ba? Hindi ako mabibili ng pera. Pero mabibili ako para manahimik. Wala kang takot na sabihin ko ang sikreto mo sa nanay mo? Ano yung ginagawa mo? Ako to, Ate Joy mo. Guguluhin mo ako? Akala mo talaga, ate ka? Alam mo, sa loob ng taon, nagsawa na ako sa'yo. Palitan na lang ng pera. Alam mo, kung sabihin ko ang sikreto mo, sa matandang yon, magkano kaya makukuha ko? Gusto mo rin ng malaking pera? Rin? So, may nakakuha na ng pera? Anong ginawa mo pa? Sa mga araw na ito, stiga ng mga walang trabaho. Parang may kaso ng pinaghiwa-hiwalay na katawan. Hindi mo rin ba yun pinabayad? Hindi ako. Tama ba? Tanungin mo si nanay. Hindi pwede. Magkano gusto mo? Magkano tingin mo sa sarili mo? Take this first. I can give you. But you have to help me. Huwag mong kalimutan. Ikaw ang humihingi sa akin. Ikaw. Okay. As long as you don't cause trouble, I can give you the money. But wait a few days. Nanay noticed something wrong with the account. I can't be too obvious. Huwag mo akong paantayin. Walang iya. Malakas na loob ninyo lahat. Kain ka pa. Nanay, bakit hindi ka pumapasok late? Recently, may bagong forensics sa opisina. Kailangan niya ng training. Kaya sabi ng opisina, magpahinga muna ako. Sino yan? Insurance agent. Hello? Sino po yan? Kamag-anak mo si Maricel, di ba? Hello? Sino po ito? Kamay ina ni Maricel, di ba? Hello? Kayo namang mga insurance. Hanggang kailan ba? Wala kaming balak bumili. Ano? Sinabi mong nag-loan si Maricel? At ipapabayad kay nanay? Itulan mo na. Binigyan mo na siya ng maraming pera. Bakit kailangan pa niyang mag-loan sa mga hindi lehitimong lugar? Nanay, baka talaga siya may kailangan. Marami siyang kilalang mayayaman. Kailangan ng pera sa pakikisama. Estudyante lang siya. Saan niya nakilala yan? Ang gastos niya, pare-pareho lang. Nasa pulisya ako. Kung magkaroon ako ng anak na lumabag sa batas, hindi ko siya mapapatawad. Baka, hindi ganoon ang totoo. Nanay, huwag kang magalit. Ipapainit ko ang gatas mo. Uminom ka at magpahinga na. Okay.
Bakit nawawala na naman ng pera? Kahapon, baka hindi mo sinasadya. Napagkamalan mo ba ang phone ko? Hindi po. Bakit po? Edie, nakalink ba ang iyong account sa akin? Ang pera sa account ko biglang nawala na naman. Hindi po. Matapos kang makatulog, natulog na rin ako. Pero parang sa gitna ng gabi, may narinig akong ingay, parang yabag. Akala ko ikaw lang, kaya hindi ko pinansin. May mananakaw kahapon. Walang sira ang lock. Kung hindi magnanakaw. Baka umuwi siya ate kagabi? Ang galing mo na talaga. Nagagawa mo ng magnahaw sa gabi. Papalitan ko ng lock. Wait, paano kung hindi si Maricel? Kung palitan ko ang lock, pero mawawala pa rin ang pera? Eh di si Joy? Dapat pang pagdudahan ko siya? Nanay, okay lang po ba kayo? Ay. Kung talagang may problema, hindi ko siya pababayaan. Kung kailangan niya pera, hayaan na natin siya. Para na lang, binayaran ko ang kanyang kaligtasan. Mas madali na para sa akin. Maganda. Maricel, may silbi ka rin tala. Wala nang hulaan. Lagyan mo lang ng CCTV. Alam mo na lahat. Kumain ka na ng almusal. Nakakain na ako. Pupunta na ako para bumili ng mga gulay. Huwag kang basta-basta magbukas ng pinto. Okay, nanay. Sabi ko na, huwag kang tumawag. Huwag mong kuluin ako. Bigay mo na pera. Anong nagmamadali? Akala mo madali lang kumuha ng pera? Binigyan na kita ng ilang araw na panahon. Kung hindi ka pa magbigay ngayon, pupuntahan kita para manghingi ng utang. Di ko akalain na ganyan ka. Di mo akalain? Isang manggugulo ako. Paano ako magiging mabuting tao? Sabi mo gusto mo ako dahil ganito ako. Eh di, pakikinabangan ko na ang gusto mo. Walang hiya! Sige! Kayo ang mga naglukuha sa anak ko! Bakit? Di ka nag-aalaga? Ang anak mo, tuwang-tuwa sa amin. Lakas mo mabakita! Ikaw ang nagkasala sa kanya! Nakita niyo siya? Kailan niyo siya nakita? Alam niyo ba kung nasaan siya ngayon? Gusto malaman? Gusto mo malaman? Nasa bahay lang naman ang anak mo. May tampo ngayon, kaya kami pupuntahan siya. Kumustahan pa sila ngayon? Walang problema si Maricel. Kayong tumawag kahapon. Hindi binigyan ni Maricel. Dumiretso kayo sa akin? Maniniwala ba kayo? Ipapakulong ko kayo lahat? Sige, gawin mo. Magsisisi ka, ha? Ang tapang ninyo! Nono walang hiya! Sino nagutos sa inyo? Alice! Huwag ko kayo makita pa. Kayong lahat ang may sala sa pagkabago ni Maricel. Kayo ang dahilan ng paghihiwalay namin! Asa ka? Akala mo mabait ang anak mo? Kailangan pa namin sirain. Alam ko ang anak ko higit sa inyo. Kayo ang ay gawa! Kayong lahat! Alice! Kuya, nalunod na si Lola. Alis na tayo. Lola. Kaya pala, binadwords siya. Huh. Ano? Binadwords ako ni Maricel? Binadwords ako ng anak ko? Hindi pa sapat na patayin niya ang ama niya? Anak ng pinag-aalala ko pa siya. Hindi ko na pwedeng pabayaan si Maricel. Kailangan kong hanapin siya. Tama. Bumili ng cab. Lod na bumalik siya, hindi ko na siya papayagang umalis. Nanay, bakit nasira lahat ng gulay? Oh, nadulas lang ako. Okay lang po kayo? Okay lang. Alam ko, this afternoon may activity ka sa school, di ba? Mag-late ka na. Umalis na po ako, nanay. Halagaan mo po.
po ako. Kailangan ko ring itago kay Joy. Sa ikabuti ni Joy. Kung hindi, baka pilitin ni Maricel siya. Mapapahiya siya. Wala pa rin akong nakuha sa mga huligan. Gabi hanap sa bar. Ay, yung utang na loob. Tanda, aalipusta niya ako. Ano pa nga ba? Ako ang... Kahit mapahiya, hindi ko pa rin siya pababayaan. Tawan mo ako! Naalala kita. Naghanap ka ng anak mo dito dati. Si Joy, di ba? Joy? Magaling siyang umarte. Anong sinasabi mo? Nung hinahanap mo si Joy dati, nasa tabi lang ako. Nakita ko mismo. Umiiyak pa siya, sabi. Pinipilit daw siya ng kapatid. Ang mga ganyan, tanga lang ang maniniwala. Ano sabi mo? Ano ibig sabihin? Sinasabi mong niloloko ako ni Joy? Eh di ano pa? Bilang ina, baka hindi mo alam kung ano talaga ang anak mo. Si Joy ay sikat na. Hostess dito. Kung may pera, pwede kang samahan uminom. Kung marami, lahat pwede. Hindi totoo! Ulon na lasing! Walang hiya mong Kayo tumatawa? O baka kilala niyo rin si Joy? Hindi lang kilala. Nakasex na rin. Sino nagsabi sa'yo? Hindi ganyan ang anak ko! Hindi niya ako lolokohin! Huwag kang magwala dito. Tingnan mo, miss. 1,000, isang shot. Walang bayad, aso. Uminom ka na. Hindi pwede. Hindi niya gusto to. Kailangan niya pera. Walang choice. Walang choice? Ang saya ng ngiti niya. Ilabas lang 2 luha, naniwala ka na. Bobong-bobo. Kaya sinasabi niyang matanda ka. Pinakain mo siya ng maraming taon, pero hindi mo kilala ang tunay niyang pagkatao. Bakit ka pa naghahanap dito? Tama! Hanggang ngayon, nagpapanggap ka pa rin mabuting ina? Hindi pwede. Hindi ako lolokohin ng anak ko. Bad trip. Nilalait pa kami. Anong ginagawa mo? Hindi ka tumitingin? Miss! Pinagsinungalingan ako ni Joy. Pinapanggap niya mabait at masunurin. Pero hindi naman talaga siya ganoon. Paano ang iba? Kung hindi totoo na pinilit siya ni Maricel, ano pa ang totoo? Na nanghihingi ng pera? Na may kilalang mayaman? Na nabuntis dati? Hindi pwede. Kailangan kong malaman ang totoo. Nanay, anong hinahanap? Ay, Joy, sabi mo sa akin, ikaw, huwag muna. Huwag magmadali. anong sasabihin ko? Gusto ko lang itanong. May boyfriend ka na ba? Huh? Kitang-kita na masaya ka ngayon. Lagi ka nagsa-cellphone. Kausap mo ba ang boyfriend mo? Ay, nanay, wag mo na akong pilitin. Wala pa kaming label ng guy na yon. Sige, go! Kapag may resulta na, dalhin mo dito para makita ko. Nanay, anong hinahanap mo? Tulungan kita. Paano ko nakalimutan? Pinunit ko na yung pregnancy test. Wala lang. Biglang naalala ko lang, kailangan ng resibo para sa aircon. Bukas na lang. Bukas pupunta ako sa ospital para itanong. May alam ba siya? Nanay, inom ka ng gatas. Yung araw na nawalan ng perang account ko, mas maaga akong napagod. Mas malalim din ang tulog ko. Baka may lasyon itong gatas.
Uminom na lang ako mamaya. Nanay, bakit ka malungkot na yon? Amoy sigarilyo, alak at pabanggo. Nag-bar na naman siya. Umuwi, seryoso agad. Baka alam na niya ang ginawa ko sa club. Nanay, may gusto akong damit. Medyo mahal lang. Pwede mo ba? Tipirin natin ang pera. Nung kaarawan mo, marami na akong binili para sa'yo. Nalinipasan na ako ng antok. Niligpit muna ako. Hindi niya ako papalapitin. Wala rin ako makuhang pera. Alam niya nga. Hindi. Kung malaman niya pa ang lahat, wala akong makukuha sa kanya. Mapapakulong pa ako. Hindi pwede. Hindi ko hahayaan siyang sirain ang buhay ko. Nanay, sisihin mo ang sarili mo. Mahilig kang makialam. Gusto mo bang makasama si tatay? Isasama na kita sa kanya. Bakit hindi ka nakikinig? Ang tapa mo magnakaw ng alas ng kapitbahay! Ilang beses na kitang pinagsabihan, bakit hindi ka nakikinig? Hindi ako ang nagnakaw. Si Kuya Jovan ang nagnakaw. Nagsisinungaling ka pa. Ang kapitbahay, nakita kang itinago. Ang hikaw sa bag ni Kuya. Nagsisinungaling ka pa. Tay ang tatay mo. Madali ba akong nagpalaki sa'yo? Bakit hindi ka makinig? Para hindi ako mahirapan? Nanay, patawad! Huwag mo akong sundukin! Okay, hindi na kita sasaktan. Wala ka ng bagong damit. Bakit? Sinabi mo sa akin yan! Sinabi ko sa'yo, kung makikinig ka, bibili ako. Nagawa mo ba? Ha? Umuwi ka ngayong gabi at mag-isip-isip ka ng iyong pagkakamali. Sabi ni nanay, huwag ilagay sa tubig. Pinupok niya ako. Papahirapan ko rin siya. Masamang nanay. Deserve mo yan. Joy! Anong ginagawa mo? Huwag mong saktan si nanay! Bakit biglang kinabahan ako? Nanay! Maricel? Bakit may hawak kang blower? Nanay! Lumabas ka sa tubig! Delikado! Ako, biglang naalala ko. Parang may sira itong blower. Pinapatest ko lang. Huwag na. Lumabas ka muna. Itapon ko lang itong blower. Patay na siya. Joy! Joy, huwag mong saktan si nanay! Joy! Nanay! Labas na po kayo! Nanay! Maricel? Parang nararamdaman ko si Maricel. Hello, Chief Ramon. May nalaman ako. Pumunta ka bukas sa station. Pupunta ako ngayon. Since when ka naging interesado sa kaso? Baka mamaya sabihin mo naman niloloko kita ni Maricel. Ako. Hindi na. Abangan mo. Pupunta na ako.
Chief Ramo. Siya, may maalala ka ba? Siya, parang dati, naaresto ni Mang Ben. Oh. Nung aresto siya, sinigawan si Mang Ben. Sinabing maghihiganti. 5 taon nang nakalaya, di pa umabot ng kalahating taon. Okay ka lang? Ibig ko sabihin, ang pagkamatay ni Mang Ben, kundi sinadya? Ang sasakyan ni Mang Ben, di ba binenta sa second-hand market, nabili ng iba at ipinagawa. Natanong na din namin ang mekaniko. Sabi niya, may mga palatandaan na sinadya ang pagkasira ng preno. Di ba naimbestigahan na walang suspect? Walang dayuhan, ngunit may pamilya. Hindi puwet. Anak ko si Joy at Maricel. Hindi nila magagawa yan. Alam kong ayaw mong amin. Di ko rin inaasahan na aminin. Isa lang, sa ngalan ng tungkulin, kailangan lang kitang babalahan. Siyempre, kung sa anak mo lang maniwala at hindi sa akin, parang wala akong sinabi. Joy has lied to me so much. Today, she suddenly brought the dryer to the bathroom. I never heard the dryer was broken. Blower. Patay. Dahil sa blower. Hindi pwede. Si Joy ay bata pa noon. Isang bata. Paano magagawa ang ganoon? Pinapayuhan kitang kumarma. Kami ay kapulisan. Dapat alam mo ang gagawin. Alam ko. Huwag kang mag-alala. Nanay, umuwi ka na. Joy, bakit gising ka pa? Nung umalis si nanay, parang hindi maganda ang pakiramdam. Nag-aalala ako. Sa totoo lang, may problema si nanay. May bagong medtech sa station, di ba? Kaya na-reduce din ang trabaho ko. Pati na rin ang pagkakataon ko sa promotion. Kaya pala malungkot si nanay. But that medtech had a problem. Kailangan pa rin si nanay. Kaya pinahalagahan ulit ako. Wala nang problema. Nag-aalala ako na dahil sa pagbabago ng posisyon, baba ang sahod. Wala na kalala. Di ba gusto mo yung isang damit na yon? Bibili ako bukas. Ang galing ni nanay! Okay, late na. Matulog ka na. Magandang araw. May maitutulong po ba ako? Magandang araw, Dok. Gusto ko lang itanong, 1 linggo na ang nakalipas. May dumating ba na pasyente na si Maricel na nagpa-abort? Humahin po. Confidential po yan. Ganun po kasi. Ako po si Dr. Lourdes. Nag-iimbestiga po ako ng kaso. Titingnan ko po. Walang pasyente na si Maricel. Wala? Opo. Hindi lang check-up at abortion. Wala man lang record ng papaparehistro. Hindi siya dumating dito sa ospital. Mahal na naman si Joy. J-O-Y. Meron po. 1 linggo na ang nakalipas. Nagpa-pregnancy test at abortion po siya. Siya talaga? Sigurado ka? Siya po yan. Tingnan mo.
May impresyon ako sa kanya. Magaan ang edad niya, pero maraming beses masungit din magsalita. Di ko alam kung paano siya pinalaki ng magulang niya. Tunay ba opisyo ng pakay mo? 好慢些。Si Joy. Siya ang nagsinungaling. CCTV. Siya talaga. Siya lang talaga. Siya ang nagpabiktima ng aking anak. Bakit siya ganun? Parang may mali. Nagsisinungaling ba siya? Hindi. Magtatago. Sino yan? Ako to. Ganito lang naman. Gusto mo ba talaga? Sabi ko walang pera. Walang mangyayari kahit tilitin mo. Walang pera. Ang ipon ng nanay mo at mga alahas niya. Ang ganda din ng bahay na to. Akala mo ba mahalang lihim na yan? Sabihin mo kay nanay. Tingnan natin kung maniniwala siya. Ang lihim mo ay walang halaga. Pero si Kuya Roy, kilala mo si Kuya Roy? Dahil sa akin, di ba? Kayo ay magkasabwat. Ako ang nagtatago ng lihim. Sinabi niya sa'yo? Kasi ayaw mo magbigay ng pera. Kaya pinahanap ako ni Kuya Roy. Alam mo, pag pinagalitan niyo ako, walang makakatakas sa inyo. Siya ang pumatay kay tatay. Siya rin ang pumatay kay Maricel. Kahit ako mapahatulan. Nanay! Nandito na si nanay. Nandito na po kayo, tita. Sakto, may sasabihin ako sa inyo. Hayop? Sino nagpayag sa'yo pumasok dito? Matandang baliw! May lakas ka? Ingrato na Joy. Alam mo ba niloloko ka niya lagi? Clubbing at pakikipag-sex, smoking at inom. Pinapahirapan pa anak mo. Umalis. Hindi ako maniniwala sa sinasabi mo. Pinadala ka ni Maricel para sirain ang relasyon namin ni Joy. Wala kang utak. Si Maricel na suplada, hindi ko kilala yan. Si Joy ang laging nagsisinungaling. Hindi mo ba nakikita? Umalis! Walang mangyayari! Umalis! Tangina, deserve mo yan. Abangan mo, sisisi ka. Nanay, salamat sa pagprotekta. Ikaw lang, anak ko. Siyempre, protektahan kita. Kailangan kong magpigil. Kailangan kong hanapin ang ebidensya laban kay Joy. Chief Ramon! Ano to? Chief Ramon, malaking pagkakamali. Dapat hindi ako natiwala kay Joy. Ninakaw niya ang tiwala ko. Ang lahat ng kanyang ginawa, sinisi niya kay Selly. Anong laro mo ngayon? Para manlin lang ako at makuha ang kaso para iligtas si Joy? O para patunayan na si Selly ang may sala? Hindi. Narinig ko mismo na kilala niya. Ang nagpatay kay Mang Ben at kay Selly. Patay na si Selly. Ang katotohanan na patay na si Selly, hindi ko kailangan sabihin mo pa. Wala akong pakialam sa iyong paghingi ng tawad. Chief Ramon, maniwala ka. Tunay na hinihingi ko ang tulong mo para arestuhin ang... Arestuhin din si Joy. Dr. Lords, sa harap ng bangkay ni Selly, pinayuhan kita, binabalaan kita, hindi ka nakinig. Si Joy lang ang nasa isip mo. Sinasabi mo ngayon na arestuhin ang iyong anak. Paano ako maniniwala? Alam ko na ang katotohanan. Ninakaw niya ang tiwala ko. Madaling maniwala. Kaya hindi ko masigurado kung ipagtatanggol mo ang anak at sirain ang investigasyon. Sa wakas, naintindihan ko ang sakit ng hindi pinaniniwalaan. Ngayon mo lang naintindihan? Ang sakit na ito, gaano katagal dinanas ni Selly? Umalis. Wala kang karapatan sa kasong ito. Chief Ramo! Umalis! Anong silbi ng pagsisisi mo? Hindi na babalik si Selly.
Nanay, uwi ka na. Joy, tingnan mo. Pumili ako ng paborito mong manok. Salamat, Nanay. Matagal kang naglaro? Uminom ka ng juice. Nakapag-set na ako. Midnight na yon. Sa likod ng street. Walang trace, ha? Walang problema. Siya na ang tao. Humingi ng pera kay Joy. Kaya siya nagpapatransfer. Magkita tayo ngayon. Bigyan kita ng huling pera. Tapusin na natin ito. Sumusubo sa aking pagmamahal habang pinapatay ang aking tunay na anak. Walang pusong aso ka. Ipagbabayad kita ng dugo. Sino ka? Kayong dalawang pumatay sa anak at asawa ko. Ikaw pala, asawa ni Officer Ben. Ilang taon na to? Hindi mo pa alam paano siya namatay? Bakit mo pinatay si Mang Ben? May iba pa bang dahilan? Kung hindi dahil sa kanya, nasa labas na ako ngayon, hindi kailangan magkulo ng 11 taon. Kayong dalawa ni Joy, paano kayo nagkakilala? Siya yung ampun mo, di ba? Pinakain mo yung traidor. Kumusta ang pakiramdam? Binanggit ko lang dati na maghihiganti ako sa pulis na nag-aresto sa akin. Di ko akalain, nasa tabi lang siya narinig niya na yung pulis ay ang kanyang amang ampon. Siya mismo ang nagsabi. Parang regalo na lang dumating. Sabi niya, ang kanyang amang ampon ay gustong imbestigahan siya sa paaralan. Para hindi mahuli, gusto niyang hadlangan para hindi makapunta ang asawa mo. Itinuro ko sa kanya putulin ang preno. Sinabi ko sa kanya para hindi mag-start ang sasakyan. Magiging abala ang asawa mo at hindi makapunta sa paaralan. Ang kapal mo! Ninakaw ko pa siya. Pinag-usapan ng oras at lugar. May dahilan para lumabas ang asawa mo. Nahanap ko ang tamang pagkakataon. Bang! Sinagasaan ko siya. Wait, ang lumabas ay... Tama. Ang yung tunay na anak. Siya lang ang aksidente. Umalis siya bago si Joy. Wala lang. Kahit sino habulin ng asawa mo, pareho lang ang resulta. Sa 3 taon, sinisumpa ko si Maricel na pumatay sa ama. Tinawag ko siyang malas. Gaano siya nasaktan? Ikaw nasasaktan. Gaano kalungkot. Malapit na kayo magkasama. Sayang, matanda ka na. Di ko pinatay ang anak mo para mabilis lang. Bakit mo pinatay ang anak ko? Ano ang kasalanan niya? Sinisiko lang siya. Pinag-aralan niya ang aksidente. At saktong si Joy gustong agawin ang ari-arian niyo. Kaya pinatay ko na rin siya. Dahil lang dito, kayong dalawa ni Joy may utang na buhay sa amin. Patayin kita! Huwag gumalaw! Okay ka lang? Okay lang. Arestuhin niyo ako! Hindi makakatakas ang ampun mo! Pinayagan mo. Saktan ng asawa at anak ko. Dapat niyang bayaran ang ginawa niya. Parang sobrang mahal mo ang anak mo. Nung si Joy ang nagsira sa kanya, wala kang ginawa. Kahit ang huli niyang paghingi ng tulong, hindi mo rin pinaniwalaan. Alam mo ba ang ekspresyon niya? Nung sinagot niya ang telepono, gustong-gusto kanya tulungan siya. Nung binaba niya ang telepono, ganun din ang paghihirap niya. Huwag ka nang magsalita. Ang kasalanan ko. Pinutol ko ang huling pag-asa ni Maricel. Kung tinulungan ko siya noon. Kung tinulungan mo siya, baka pinakawalan ko siya. Nung sinabi ko napapalit ang buhay niyo, alam mo bang sinabi niya? Sabi niya, huwag kang saktan. Kung mamatay siya, para ikaw ay masaya. Bit-bit! Umalis! Sa huli, gusto lang niyang marinig ka. Eh, gusto mong mamatay siya? Ang anak mo, hindi nakapikit! Saan ako ngayon? Nawalan ka ng malay. Sabi ng doktor, sobra kang emosyonal. Kailangan mong magpahinga. Paano ako makakapahinga?
Pinatay ko ang anak ko. Kakawin mo? Hanapin ko anak ko. Wala pa rin ang katawan niya. Nagsabi na ang salarin ng iba pang lugar. May maghahanap niyan. Paano si Joy? Nahuli na siya. Pinapanayag na. Magkatulad ang kanilang salaysay. Isa para maghigante, isa para itago ang katotohanan. Kaya si Mang Ben at Maricel, Ang kasalanan ko. Ang kasalanan ko. Kung nagtiwala lang ako kay Maricel, hindi siya magdurusa. Tama ka. Ang kasalanan mo. Bakit sobrang determinado si Maricel na malaman ang dahilan ng pagkamatay ni Mang Ben? Dahil tinawag mong suwail na anak. Siya ay isang napakaliit na dalaga. Ilang lugar ang puntahan, ilang tawang makausap, ilang panganib ang harapin. Para lang makakuha ng kaunting hinihintay na pahiwatig. Alam niyang si Joy ay masamang tao. Alam din niyang 2:00 ng gabi sa eskinita na yon ay baka isang patibong. Para lang marinig ang katotohanan ni Joy, nilabanan niya ang panganib. Ikaw naman, ano ang ginawa mo sa kanya? Dr. Lutz, May trabaho pa ako. Magpagaling ka. nahanap na ang katawan ni Maricel. Ikaw, tingnan mo siya sa huling pagkakataon. Ako na lang. Sally. Anak ko. Gising na. Nagkamali si nanay. Sally. Sana niloloko mo lang ako. Sampal mo ako. Galit ka man sa akin. Gising na. Alam na ni nanay na mali. Pasensya na, anak. Pasensya na. Dr. Lourdes, pasensya na. Hindi niya kayang tanggapin. Sa buong buhay niya, makakalimutan. Nanay, huwag ka nang umiyak. Hindi ko gusto makita kang malungkot. Nanay, tulong! Nanay, ginawa ko lahat para tulungan ka. Ikaw ang nagsasabi na gusto mo mamatay si Maricel. Tinutulungan lang kita. Hanggang ngayon, ganyan pa rin ang sinasabi mo? Patawad, nanay. Gusto ko lang ang pagmamahal mo. Wala ka na mo pake kay Maricel. Handa kang mawala ako. Hindi ko gusto makulong. Sino nagsabi na hindi ko mahal si Maricel? Hayop ka! Hindi mo gusto makulong? Ayaw din namatay ng anak ko. Suspect siya na yon. Hindi tayo pwedeng gumamit ng dahas. Pumatay siya kay Selly. Bakit siya makakapayapa? Ako pumatay? Sira ulo ka. Kung hindi ka bulag, hindi siya hapiin. Simula pa lang na kinuha ko laruan ni Maricel. Pinush niya ako. Nagkunwari lang akong namimi si nanay. Walang paliwanag sinigawan mo si Maricel. Nilagay ko sa bulsa ni Maricel ang ninakaw ko sa mall. Hindi mo man tiningnan. Pinagbintangan mo si Maricel. Naglaro ako sa mga adik. Pinasama ko si Maricel. Nakita mo lang kami? Akala mo inaapi ako ni Maricel. Sa lahat ng panahon, ikaw ang may bias. Hindi mo pinaniniwalaan ang sariling anak. Ang sitwasyon mo ngayon, ikaw ang may kasalanan. Mali ba ako? Dahil po ako ng kapatid mo, pwede mo iwan ang sariling anak? Kung katulad ka lang ni tatay, kung nagtanong ka lang, hindi ako magiging ganito na siraan si Maricel. Masama ako, pero ikaw ang nagpalaki sa akin. Anong karapatan mong suntukin ako? Dapat hindi ako nagpabaya sa'yo. Dapat hindi kita pinakawalan. Kung alam ko lang noon, dapat binuhos ko na. Itinapon sa tubig. Gusto mong malaglag siya? Si Sheila din ay nalaglag. But, ako ang gumawa. Nagsisisi akong kinuha ka. Ikaw ang masamang nilalang. Wala nang halagang totoo. Ang anak mo ay patay na. Ang huling bagay niya, ikaw mismo ang itinapon. Ate, masaya ka na ba? Yung Quintas. Lourdes! Ano ba talaga minahanap mo? Hahanapin ko ang kwintas ni Selly. Nung bata pa siya, pinili namin ng tatay niya yan.
Bakit nandito ang gamit niya? Gamit yun. May kwinta si Joy. Sabi niya, sinundok siya ni Selly. Galit na galit ako. Itinapon ko. Huwag na hanapin. Umalis na tayo. Mahahanap ko to. Hindi na makukuha. Kahit makuha, ano naman? Nasira mo na yan. May kasiyahan pa ba? Huwag ipakita kay Selly. Malulungkot siya. Tingnan mo, siya yan. Ang pangit ng pagiging ina niya. Anak niya mismo matagal nang nawawala, hindi man lang hinanap. Nang mahanap, patay na. Tama, naririnig na paborito niya ang ampon. Si Selly, napakabuting bata. Walang hindi nagpupuri sa kanya. Ang tunay niyang ina, palaging nagrereklamo. Ilang araw lang ang nakalipas, sinisigawan pa niya si Selly. Ngayon, hiwalay na sila. Nanay, kapag nakuha ko 100 ulit, pasyal tayo ha? Okay, sulat na! Selly, abis na kita! Binabalikan ang kaso ni Mang Ben. Matapos ang kaso, ang pumatay kay Maricel at si Joy ay mahatulan na. Salamat! Seryoso kang magre-resign? Bilang medtech, magaling ka naman. Bilang medtech, hindi ko pinaniwalaan ang katotohanan. Wala na akong karapatan na tumayo sa otopsya. Sa tingin ko, ikaw ang may kasalanan. Ngunit si Maricel ay ayaw kang makitang ganito. Ganun ba? Dapat bang makita niya akong naghihirap at nagpapakumbaba? Anak mo siya. Handang mamatay para hindi ka masaktan. Sana sa susunod na buhay, mapunta siya sa masayang pamilya. Huwag na siyang makilala ako. Hindi ako karapat-dapat na maging ina niya. Nanay! Nanay!